Binabati ko po muna ng isang mapagpalang hapon ang bawat isa Amen. na nakabiyok po sa atin po ngayong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At pinapasalamatan ko rin po ang mga kawani o ang bumubuo po ng Tulong Balita Online. Amen. At ito po ay isa pong napakalaking tulong po sa mga mananampalataya at ito po ay bahagi ng blessing sa mga lingkod ng Panginoon sapagkat pagpapala na tayo ay maging kabahagi ng komisyon ng ating Panginoon. Amen. Amen. So sa oras po na ito ay bilang panimula ay magbabasa po muna tayo ng talata ng ating Panginoon sa Bible po sa Ephesians chapter 1 verse 9. Samahan niyo po akong magbasa and afterward po tayo po ay mananalangin panandalian. Amen. Hallelujah. Ephesians chapter 1 verse 9, ganito po ang pagkakasabi, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He had purposed in Himself. At sabi po sa Tagalog na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. At sandali po tayong manalangin. Aming mapagpalang Diyos, muli kitang pinupuri at pinapasalamatan sapagkat narito Panginoong Diyos ang iyong abang lingkod. Kasama po ang mga katuwang sa programa po ng Tulong Balita Online na kami Panginoon ay mayroong pong pagkakataon na ibahagi ang iyo pong mabuting balita. Kaya pagpalain mo Panginoon sila na mga nakikinig sa oras na ito. Kahintulot mo Panginoon na kung ano po yung mga bagay na iyo pong nais pong sabihin sa bawat individual ay inyo nga po Panginoon pong buksan sa bawat isipan upang ito Panginoon ay maging pananampalataya ng bawat isa. Salamat po. At ang iyong lingkod, pahiran mo po ang aking labi. Wala po akong karunungan. Binababa ko po ang aking sarili. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong salita sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Okay. So, ngayon po, mga kapatid, ay magbabahagi po ako ng ilang pong mga kapahayagan. Dito po ay bibigyan po natin ito ng title, which is The Mystery of His Will. So, ang misteryo ng kanyang kalooban. So dito po sa ating pong teksto na nabasa, dito po sa Ephesians chapter 1 verse 9, ay meron pong ipinahayag po dito na misteryo na kalooban ng ating Panginoon. Subalit ito daw po ay malaya ng naipahayag. Amen. So naipahayag meaning to say, ito po ay na-unveil na po para po sa mga pinili ng ating Panginoon. Okay. So, meron pong dalawang klase yung tinatawag po na will of God. Okay. Ang una po ay ang permissive will at ang ikalawa po ay ang perfect will ng ating Panginoon. So, example po dito sa permissive will ng ating Panginoon ay ito po no sa the fall of man to express His attribute as Savior and Redeemer. Amen. So, gusto ko pong basahin ang isang talata muna para po magpatibay po sa ating pong tinatalakay sa oras na ito. Amen. Romans chapter 5, verse 12. Dito po, babasahin ko po bilang halimbawa po sa tinatawag po na permissive will ng ating Panginoon. Anyway, pag sinabi pong permissive, ito po ay kanya lamang ipinahintulot at ito po ay mayroong pong natatanging layunin. Sabi po dito sa Romans chapter 5 verse 12, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So very clear mga kapatid sa Panginoon at mga gagawa ko sa ubasan ng Diyos na dito po ay mayroon pong tinatawag na pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan.
At ito po ay uma-address sa isang tao. At dahil po sa kasalanang ito, ay nagkaroon po ng manifestation ang tinatawag po na kamatayan. Okay. So sabi nga nun, and so death passed upon all men. So meaning to say, ang pagpasok ng kamatayang ito ay nadamay po ang lahat ng tao kasi sabi po dito, all men. So malinaw mga kapatid na ang kasalanang na nagawa ng unang tao, which is si Adam and Eve, ay umabot po, dumaloy po hanggang sa lahat ng mga tao. Kaya nga po, sabi rin po sa isang talata po din dito, na ang lahat na nga daw po ay nangagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoon. So, tignan po natin mga kapatid, ito po ay uma-address sa tinatawag po na flesh being o yung tinatawag po normalis, ito po ay ang tinatawag na sex birth, from sex birth. So meaning to say mga kapatid, God allowing it to happen because for a purpose. Yes. Amen. So, meaning to say mga kapatid sa Panginoon, ulitin po natin, ito po ay permissive will ng ating Panginoon to express His attribute. Amen. At ang attribute po na ito ay isa sa kanyang mga attribute ay ang tinatawag po na Savior. Amen. At isa pa rin po o pangalawa ay ang Redeemer. So, meaning to say mga kapatid sa Panginoon, ay nagkaroon po ng manifestation ang kasalanang ito at alam po natin kung ano po ang naging ugat ng kasalanang ito. Ang pinakaugat po ng kasalanan ay ang tinatawag po na unbelief. Amen. So hindi po kasalanan maituturing ang tinatawag na pagpatay, pagnanakaw, sapagkat yan po ay attribute lamang po ng sin. Yes. Ito po ay nanggaling sa tinatawag po na sa Greek word ng sin o unbelief ay hamartia. Amen. So, sa pamamagitan po ng kasalanang ito ay niloob ng Diyos upang mailarawan at magmanifest ang kanyang pagiging Savior. Yes. Amen. So, hindi po magkakaroon o hindi po ma-express ang isa po sa kapangyarihan ng ating Panginoon na pagiging Savior pag wala pong nag-fall. Amen. So, dito pa po, basta pa po tayo ng isa po na katibayan about po sa permissive will ng ating Panginoon. Okay, so I speak po ito sapagkat ito po ang isa sa pinaka-sentro ng kaganapan ng isang tao. Kaya kinakailangan mga kapatid ay maunawaan ng tao ang balansyadong pagkakakilala upang ang bawat Kristiyano o nagsasabing mananampalataya ay makilala nila kung ano po yung stand na kanila pong kinalalagyan sa ating panahon. Yes. So, speak about our flesh being. Amen. So, pag sinabing walang karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoon, maging ako, maging sino man, o maging matataas po ng mga tao, ito po ay uma-address sa tinatawag po na flesh and blood. Because the Bible said, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So, kaya mga kapatid sa Panginoon, mayroon pong itinakda ang ating Panginoon na bagay na masasabing perfect will. Okay. So, ano po ba yung perfect will ng ating Panginoon? Okay. So, dito po, hallelujah, sa ating pong babasahin ngayon, sabi po sa John chapter 3 verse 5, tignan po ninyo, no? Ito po yung tatawag na perfect will ng ating Panginoon, mga kapatid kay Kristo at sa manggagawa sa ubasan ng Diyos. Sabi po ganito, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So malinaw mga kapatid, na mayroong pong itinakda ang ating Panginoon na isang bagay na kinakailangang maganap
sa bawat mananampalataya. Ano po ba yon? Yung tinatawag na be born of water and of the Spirit. Kaya ako'y naniniwala, mga kapatid sa Panginoon, na ang ating pong first birth sa mundong ito ay hindi po naging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Why? Sapagkat ito po ay galing po sa sex birth. Bakit kamo? Sapagkat ang ating Panginoon po, He is a Spirit. Amen? God is a Spirit. Amen po ba? So lahat po tayo nag-agree na ang ating Diyos ay Espiritu. In that case, kinakailangan din po na ang kanyang mga anak ay ipinanganak din po galing sa Espiritu. Amen? Amen. Amen po ba? So malinaw, mga kapatid sa Panginoon, na ang sinasabi ng ating Panginoon sa John chapter 3 verse 5 na ito ay kinakailangan tayong makaranas ng tinatawag na kapanganakang muli, meaning yung born again. But sad to say, sa ating kapanahunan, ang ginagawa ng iba ay ginagawa na pong relihiyon ang tinatawag na born again. Tama po ba? Pero to say, subalit ito po ay katotohanan. Hindi lamang po yung pangalang born again ang nagiging relihiyon na po, kundi pati ang pangalan ng ating Panginoon. Minsan, nagagawa na po itong relihiyon. Amen? So meaning to say, inaayos po ng ating Panginoon sa huling kapanahunan ang ating pong tinatawag na pagkakakilala sa kanyang salita, sapagkat sa salita niya, tayo po ay kanyang kukunin, tayo po ay kanyang babaguhin. Are you with me? Amen. Amen po ba, mga kapatid? So, being born of God. So, importante ito, mga kapatid, na ang tinatawag na new birth ay experience po kinakailangan nito ng mga mananampalataya. Hindi ito bukang bibig lamang para po ma-identify na ang isa ay kaanib ng tinatawag na relihiyong Kristiyano. Amen? So kaya ako po'y naniniwala, mga kapatid sa Panginoon, na ang ginagawa ng ating Panginoon sa huling kapanahunan ay binubuksan niya, kagaya sabi kanina, no, yung mystery of His will, no? Meron pa nga na sinasabi sa banal na kasulatan na yung misteryong naitago ng una pang panahon. So malinaw po, mga kapatid, na mayroong pong misteryo ang ating Panginoon na siyang naitago ng mahabang panahon, at sa panahong ito ng tinatawag na final age ay kanyang binubuksan para po sa lahat ng kanyang mga elect. Amen. Praise God. So meaning to say, mga kapatid sa Panginoon, ang pagiging elect ng ating Panginoon ay hindi po nababase na tayo po ay naging bahagi ng simbahang pang-iglesia o simbahang pang-born-again church. Amen ba? So kundi ang ating pong tinatawag na pagiging Kristiyano ay based po sa election ng ating Panginoon. Amen po ba? Why? Because ito po ay nakaayon din po sa perfect will ng ating Panginoon. Okay. So kaya tandaan po ninyo, kaya po humihingi ang ating Panginoon ng tinatawag na muling kapanganakan, sapagkat alam ng Diyos na ang ating pong kapanganakan sa lupa ay mali. Hindi po siya magsasabi na you must be born again kung tama na po ang ating kapanganakan. Yes. Amen po ba, mga kapatid? Amen. So kaya po, mga kapatid sa Panginoon, kung pagbabatayan po natin ang tinatawag po na pagiging mananampalataya, ay hindi po ito kalooban ng sinumang tao. Ang pagiging mananampalataya, ito po ay ang perpektong kalooban o disenyo ng ating Panginoon according sa kanyang foreknowledge. Amen? Amen. Amen po ba, mga kapatid? So, ibig sabihin, our physical birth, birthed as God's permissive will, amen po ba? Yes. Will, not God's perfect will. So, yung ating physical na katayuan po ngayon, which is flesh and blood, na sinasabing hindi kailangan makakapasok sa karan ng ating Panginoon, ito po yung tatawag na permissive will ng ating Panginoon.
at ang kanyang perfect will na sinasabi ay kinakailangang maranasan natin ang kapanganakang muli. Saan? Sa tubig at sa espiritu. Alam naman po natin, ito po ay sinasabi po ng ating pong isa ng apostol ng ating Panginoon, si Peter sa Acts chapter 2 verse 38 na sinasabi, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, no? For the remission of sin. Yung baptism po na ito, which is born of water. Ano po ba? Dahil hindi tayo makakaranas ng tinatawag na kapanganakang muli pag hindi po tayo magdadaan sa tinatawag po na tamang bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen po ba? At ang sabi pa ho doon, sa Acts chapter 2 verse 38, na sinasabi, for the remission of sin, and you will receive the promised Holy Ghost. Huh? Amen. So, meaning to say, mga kapatid sa Panginoon, sa bilang mga mananampalataya, napakalaki po ng trabaho o kaugnayan ng banal na espiritu sa bawat pinili ng ating Panginoon. Amen po ba? Saan? Sabi nga naman, you must, except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. So, hindi po talaga makakaabot sa tinatawag na kingdom ng ating Panginoon ang sinumang na nababad lamang sa pagiging relihiyoso. Amen po ba? Yeah. Kaya importante, mga kapatid sa Panginoon, na makilala po natin ang talagang kailangan o tinatawag na talagang sentro ng ating pagiging mananampalataya. Ibig sabihin, yung tinatawag na kapanganakan na muli. Amen po ba? Okay. So magbabasa po ako dito, sabi pa po dito sa 1 John chapter 3 verse 9, ang sabi pong ganito, whosoever is born of God doth not commit sin. Why? Ano sabi? For his seed remaineth in him, and he cannot sin. Tignan niyo po mga kapatid sa Panginoon, ang sino man daw pong ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Bakit kamo? Dahil po yung binhi, no? Ng Diyos ay nananatili sa Kanya. So, tingnan po natin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, may kanya-kanya po tayong pinagmulan sa mundong ito. May kanya-kanya tayong angkang pinagmulan, may kanya-kanya po tayong pamilya na kinamulatan. Subalit mga kapatid sa Panginoon, ang pagiging mananampalataya ay ang pagkakaroon ng tinatawag na seed ng ating Panginoon. At yung binhi na yan, mga kapatid, ay kinakailangan na ito po ay magkaroon po ng tinatawag na pagkabuhay o quicken. Makwiken po ito. So saan po ito makakwiken? Ito ba ay makukuha po ba sa tagal natin na pagiging mananampalataya, sa tagal po natin na pagiging miyembro ng simbahan? Ay hindi po mga kapatid. Mararanasan po natin ang tinatawag na paggising ng tinatawag na binhi ng ating Panginoon na naka-impart sa atin before the foundation of the world sa pamamagitan po ng kanyang purong salita. Amen. So, yung purong salita ng ating Panginoon, ito ang may kakayanan na siyang bumangon o gumising sa tinatawag na pagkakatili ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya before the foundation of the world. Amen. 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 So kaya po, sabi po sa Bible, yung word, ito po yung original seed. Are you with me? Yung word o yung salita ng ating Panginoon, which is the gospel, the very gospel of Christ, ito po yung tatawag na original seed na inimpart ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya sa huling kapanahunan. Yeah. Remember, sa huling kapanahunan, meron po sinasabi ang mensahero na sabing ganon,
ang mga mananampalataya sa huling kapanahunan, they are called the 11th hour worker. So, bakit ka mo the 11th hour worker? Sapagkat pagkatapos po, pagdating po ng 12, retiro na. Amen. So, ibig sabihin, pagdating ng 12, ay hinto na ang mga trabaho. Kaya nga may parable po na binigay ang ating Panginoon. Amen po ba? Lahat po ng ginagawa ng ating Panginoon, lahat ng kanyang sinasabi, ay patungkol po, naka-address po ito sa kung ano ang dapat na maging karanasan ng isang mananampalataya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen po ba? So ano po yun? Meron pong nagtrabaho ng alas 9, magtrabaho alas 10, at yung 11-hour worker na ito, yung pang alas 11. So, we are the finishing. Amen? Tayo yung magtatapos na dito. Amen po ba? So kaya kapatid, napaka matindi po ang hinihingi ng ating Panginoon sa huling panahon. Why? Sapagkat kung titignan po natin, ulitin ko po, meron po akong nabanggit na napakahalagang parte ng Holy Ghost sa atin. Amen po ba? Yung sa huling kapanahunan, yung baptism of the Holy Ghost, hindi lamang ito uma-address sa ating pagiging tunay na mananampalataya, kundi ang pagbaptism of the Holy Ghost, dito po makukonform tayo ng ganap sa anyo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. So kaya po, meron pong image na ipinakita ang Diyos sa panahon po ng bautismo ng ating Panginoon, ni Jesus Christ sa ilog ng Jordan. Ano po yung nagpakita sa kanya, mga kapatid? Di ba? Pamilyar po tayo lahat doon. Ano po yung nakita, di po ba? Ito po ay anyong kalapati. Amen? Nagpakita po ang Espiritu sa pamamagitan po ng anyo na kalapati. Bakit kamo? Ang ibig sabihin ng kalapati, ito po ay kumakatawan sa tinatawag na peace, kapayapaan, reconciliation. Amen po ba? Amen. Why? Sapagkat yung Espiritu o yung Holy Ghost na na-impart ng God dito po sa ministry, before the ministry of Christ, ay ang reconciliation. Amen po ba? But then, sa ating kapanahunan, exclusively dito po sa tinatawag na nangyari sa Acts chapter 2, which is ang nagpakita po na form na Holy Ghost, which is fire. Malaki po ang hinihingi po ng fire. Pag sinabing fire, grabe po yung trabaho ng apoy. Sapagkat ito po ang lilinis lahat. Amen po ba? Amen? Amen po ba? So yung Holy Ghost na ito na nakaanyo ng apoy, ito po ay kumakatawan sa napaka-importanting bagay sa huling kapanahunan. Bakit kamo? We have a battle. Meron po tayong gera. Kaya Holy Ghost nakaanyo po ng apoy sapagkat ito po ang pinaka-level ng mananampalataya sapagkat sa huling kapanahunan ay hindi po biro ang ating pong kalaban. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 11 and 12, ang kalaban daw po natin ay hindi mga tao. Kundi ang kalaban po natin ay may mga kapangyarihang nasa himpapawid. So kapatid sa Panginoon, kung makikita po natin ang pagiging mananampalataya sa huling kapanahunan ay hindi po nababase sa tinatawag na pag-upo lamang, pagtayo, pagpalakpak, kundi ito po ay meron pong tinatawag na gampanin. Yes. At ang gampanin po na ito ay upang ilarawan mo, ipahayag mo, i-reflect mo sa iyong sarili ang kaanyuan at kabuuhan ng ating Panginoon. Amen ba? Amen. Amen. So kaya po mga kapatid sa Panginoon, dito, ulitin po natin yung ating pong nabasa, 1 John chapter 3 verse 9, whosoever born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. So, pag ang isang mananampalataya, mga kapatid, ay na-experience ang tinatawag na kapanganakang muli, lahat ng kanyang mga naging kasalanan, lahat ng mga naging
kaugnayan niya sa mga temporal na mga pagnanasa, ito po ay mawawala na po. Amen? At sabi po sa Biblia, mapalad daw po ang pinatawad na ng ating Panginoon o nilinis ng ating Panginoon. Pinatawad ang kanyang mga kasalanan. At sabi po sa ibang talata na itinapon daw ng Diyos ang ating mga kasalanan sa tinatawag po na dagat ng pagkalimot. Amen. So kaya po, meron pong hinalimbawa ang lingkod ng ating Panginoon o yung mensahero ng huling kapanahunan na sinasabing ganoon, meron daw isang ink, o yung ballpen, yung ink, yung ink daw na yon ay ipinatak doon po sa basin na meron pong tatawag na bleach. Meron pong bleach po ito, at pagsayad po ng ink na ito, ay hindi po nakita yung itim ng ink na ito. Why? Sapagkat ito po ay nawala na, na-vanish na. Why? Sapagkat ito po ay nahulog sa tinatawag na dagat ng pagkalimot. Amen? So kaya mga kapatid, makikita po natin na sinasabing ganon, whosoever is born of God doth not commit sin. For his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. Verse 10, ang sabi ganito, in this, the children of God are manifest. Amen? So, sa pamamagitan daw po na yon, dito daw po makikita yung manifestasyon ng mga anak ng Diyos. And the children of the devil. So, meron pong tinatawag na children of God and children of the devil. Yung verse 9, ito po ay nilalarawan sa pagiging anak ng Diyos. Na ito po ay sinless. Why? Sapagkat tinapon na ng ating Panginoon ang kanyang kasalanan sa dagat ng pagkalimot. At dito po sa verse 10, dito po ay makikita po natin na ipuproject kung ano po yung anyo, kung ano po yung gawain ng mga anak ng dyablo. Ano pong sabi? And the children of the devil, whosoever doeth not righteousness is not of God. Ang hindi daw, kung sino man daw pong hindi gumagawa ng katuwiran, ay hindi daw po sa Diyos. Amen. So mga kapatid sa Panginoon, ano po ba yung mga bagay na hindi gumaganap sa katuwiran ng ating Panginoon? Kaya ito rin po ang isang pinapahanap sa atin ni Jesus. Ano pong sabi ng ating Panginoon? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Amen. So yung righteousness na hinihingi po dito, yung tatawag na yung mga anak ng dyablo na hindi gumagawa ng tatawag na katuwiran ng ating Panginoon, sila po ay mga sons and daughters of perdition. Are you with me? Amen. So, ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Amen? So, spiritual, ano po ito, kapatid sa Panginoon? Yung pag-ibig na ina-address at tinutukoy po dito ay ang tatawag na brotherly love. Amen? Yung pag-ibig po sa ating mga kapatid. Amen po. So, tignan po natin dito. May babasahin po ako na isa pong quotation. Ang sabi po ganito, and when a man born of the Spirit of God, he don't inject anything into his life. Ang sino man daw pong ipinanganak ng Diyos sa Espiritu, ay wala daw pong inihahalo na anumang bagay sa kanyang buhay. So malinaw mga kapatid sa Panginoon, na ang bawat anak ng Diyos, o rather yung mga pinanganak ng ating Panginoon, wala itong ibang gagawin, kundi ang i-reflect lamang kung ano po ang mga palatuntunan, kung ano po yung layunin ng ating Panginoon. Amen po ba? So, kaya nga po, sabi dito, He don't inject anything into His life. So, alam naman po natin, yung parte ng ating buhay, ito po ay sa pamamagitan po ng pananalita, sa pamamaraan ng gawa, sa ating mga decision sa buhay,
So, kinakailangan masalamin po sa bawat mananampalataya sa huling kapanahunan ang kaganapan po ng pagiging anak ng Diyos. Ano po yun? Wala kang ibang layunin. Hindi naman po masama na tayo ay magtrabaho dahil iyan po ay ginampanan din po yan ng mga lingkod ng ating Panginoon, yung mga apostles ng ating Panginoon. Amen po ba? Pero ang gusto pong ilarawan ng mensaherong ito na sa huling kapanahunan na ang lahat ng anumang gampanin ng isang Kristiyano matapos siyang ipanganak sa Espiritu, ang sabing ganon, siya daw po ay gaganap ng mga bagay na naaayon lamang sa ikagagalak at ikasisiya ng Diyos. Amen. Amen. So, ang sabi po, he don't inject anything into his life. It's unadulterated word of God. So, meron pong nabanggit na sinasabing unadulterated word of God. So, pag sinabi pong unadulterated word of God, ito po yung salitang hindi mapangalo niya. Amen? Salitang hindi mapangalo niya. Why? Sa pagsasabi, vindicated for the hour. So, ito po ay pinagtibay sa panahong ito. Sa panahong ito ay meron pong pinagtibay na salita ang ating Panginoon at hindi ito kailanman makukompromise. Yes. Amen. So, hindi po ito pwedeng mahaluan ng anumang uri ng layunin ng mga temporal na bagay sa mundong ito. Kundi nakapokus ka, even though that you are working, nagtatrabaho ka, ano man ang ginagawa mo, kahit tayo po ay nasa field ng ating trabaho o ano man po whatsoever ng ating ginagawa, hindi naman po pwedeng mawala sa atin ang pagiging mananampalataya. Sad to say, maraming mga ganyan. Hindi po ba? Na pag nakakahalubilo po ng mga unbeliever, humahalo na sila, nakikitawa na sa mga malicious na mga usapan. So kinakailangan, isa sa mga bagay na gampanin ng ating mga kapwa mananampalataya, pati rin po tayong mga lingkod ng ating Panginoon, hindi po tayo sasang-ayon sa mga trabaho na may kaugnayan sa tinatawag na plano at disenyo ng ating kaaway. Amen? Amen. John chapter 10, sabing ganon, ang diablo'y pumarito upang pumatay, magwasak at manira. So wala pong gagawin ang diablo kundi sirain ang iyong pong divine na relationship sa ating Panginoon. At sa pamamaraan yan ng mga malicious na kaisipan, malicious na mga panoorin, sa mga bagay na may kaugnayan po sa mga kinahuhumalingan ng mundong ito. Amen? So, yung mga TikTok, ano pa yung mga kinakahumalingan ngayon ng mga kabataan, lalo yung mga kabataan, alam niyo talaga sa panahong ito, sorry to say pero totoo po yan. Ang diablo po nagkikreate po siya through social media ng mga bagay para po anong mangyari, para makat ang time ng mga tao, para maibaling ng mga tao ang kanilang mga atensyon. Saan? Sa mga pleasure, sa mga bagay na walang kabuluhan. Pero ako po'y naniniwala, lahat ng pinili ng ating Panginoon, lahat na pinagpala ng ating Panginoon, chosen by God and elected before the foundation of the world, ito daw po ay kikilos at gaganap sa mga bagay na mayroon pong kinalaman sa business sa ating Panginoon. Amen. Amen. So kaya po sabi niya, vindicated for that hour. He takes the full word of God. Amen? Kukunin niya yung buong salita ng Diyos. He don't put no creed. Credo. Alam naman po natin, pag sinabing credo, ito po ay sumasaysay sa mga tinatawag na doktrina ang gawa lamang sa kaisipan ng tao. Amen po ba? Di ba? Yes. Amen. Nothing else into it. Sabi pa ho, it's purely unadulterated God's word made manifest among us. Amen. So, yung word ng ating Panginoon, kaya kinakailangan ma-identify ng isang Kristiyano ang kanyang sarili saan?
sa loob mismo ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat in every detail, in every word, in every sentence, sa banal na kasulatan, ay nagre-reflect ang kaanyuan ng ating Panginoon. At kinakailangan, ganun din po ang mga lingkod ng ating Panginoon. Amen po ba? Okay, let's continue. James chapter 1, verse 18. Being born of God po tayo muna. Sabi po gano, of His own will begat He us with the word of truth. Okay? Sabi sa Tagalog, sa kanyang sariling kalooban, ay kaniya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Hello? Amen. So, ipinanganak tayo sa salita ng katotohanan. And who is the truth? Si Jesus, I am the way, the truth, and the life. So, ipinanganak tayo sa salita ng katotohanan. Ito po'y masusumpungan po natin sa James, Book of James, chapter 1, verse 18, na ang mananampalataya ay ipinanganak sa tinatawag, ang kanyang saligan ng kapanganakan ay ang salita ng Diyos o salita ng katotohanan. Amen? Okay. At ang sabi po dito, ano pang sabi? Hallelujah. That we should be a kind of first fruit of His creature upang tayo maging isang uri na mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Bakit pangunahing bunga? Bakit kamo? Kasi sa ating kapanahunan, dito po sa final age, mayroon po siyang tinatawag na mga seed o binhi. Amen po ba? At yung binhi niya na yan ay ma-identify sa kanyang mga chosen and elected. Amen? So, kaya tatayo mga mananampalataya ay tatayo tayo, ipapanganak tayo, lalaki tayo, saan? Sa katotohanan ng ating Panginoon. Hindi po kinakailangan lumabas sa mananampalataya yung mga bagay na para po sa ikaliligaya ng dyablo. Ang sabi ko nga po sa aking mga kapatiran, na kung merong pagsamba sa Diyos na hallelujah, amen, praise the Lord, ay merong ding pagpupuri sa dyablo. Ano yung pagpupuri sa dyablo? Agsao katidakas. Oo. Ang isang uri para po mabigyan ng papuri ang dyablo ay ang sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga masasama. Pagmumura, panunungayaw, yan po yung mga yan po ang nagbibigay ng kagalakan sa dyablo. Amen po ba? Pero remember, tayo po'y ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Amen ba, mga kapatid sa Panginoon? Amen po ba? Okay. So ano pa ang sabi? Hallelujah. So makikita po natin dito yung isang katotohanan na chosen and elected. Tingnan nyo ha. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. And that from a child thou hast known the Holy Scripture. Okay. Okay. Listen up. Ang sabi po dito, mula sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman ang banal na kasulatan. Tignan po ninyo mga kapatid, mula pa pagkasanggol, ay alam na ang salita ng katotohanan. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi nga na, no? And that, 2 Timothy chapter 3 verse 15 po ito, ha? Talata po ito. Okay? 2 Timothy chapter 3 verse 15. And that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation. So kaya po ako'y naniniwala, although ang bawat mananampalataya ng Diyos ay binigay niya tatawag na permissive, yung tatawag na pre-moral agency. Amen? So ang ating Panginoon, nagbigay siya ng pre-moral agency whether unbeliever or believer. Why? Yung pre-moral agency na ito po ay nakabase sa yung ayon o sa yung sariling pasya. Amen?
Pero ako po'y naniniwala, although the Lord give us pre-moral agency, kampante ang ating Panginoon na ang kanyang mga anak ay magdidesisyon based sa katuwiran, based sa katotohanan, based sa tinatawag na anyo ng kabanalan. Amen po ba? So, kaya ko po mga kapatid sa Panginoon, ito po ang isang napaka-importanting bagay na dapat po nating maunawa. Na ang bawat Kristiyano na tinalaga ng ating Panginoon before the foundation of the world, sabi ganon, from a child, thou hast known the Holy Scripture. Tingnan mo, mula pagkabata pa lang, pagkasanggol pa lang. Amen po ba? Pagkabata pa lang, sabi ganon, alam mo na yung banal na kasulatan na, sabi, makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Kristo. Amen? So, yung faith na ito, ang God din po ang nagbibigay. Amen. Hindi po ito yung faith po natin ay hindi po ito base po sa tinatawag na gusto ng tao, kundi nakukuha po ng tao ang pananampalataya because the Bible say, faith comes by hearing the word. And the word is Christ, Jesus. Amen po ba? So kaya yung salita ng ating Panginoon. Amen. So siya ang may kalooban na maintindihan ng tao ang kanyang kapahayagan upang ito ang maging foundation ng kanyang pananampalataya. Amen? Kasi ito po yung hinihingi ng ating Panginoon na pananampalataya. Pero be careful sapagkat maraming klase po ang pananampalataya. Di ba? Mayroong pananampalataya sa mga satanismo. May pananampalataya sa mga hindi mainam na mga bagay. So, meaning to say mga kapatid sa Panginoon, para po malaman po natin ang tama at tawag na perpektong pananampalataya, kinakailangan ito po ay naka-base o naka-align sa tinatawag po na pure and unadulterated word of the Lord. Amen. So, kaya kapatid sa Panginoon, ako po'y nagpapasalamat sapagkat dahil po sa kapahayagan ng ating Panginoon, ay binuksan niya ang ating mga pangunawa dahil po ito ay ang kanyang itinakda na kalooban sa atin. Amen po ba? Hindi tayo naging Kristiyano o hindi tayo naligtas dahil tayo po ay ipinanganak sa isang pamilyang mananampalataya. Hindi ka naging mananampalataya dahil ikaw ay patuloy na aktibo sa tinatawag po na gawain ng Panginoon. Kasi marami pong mga aktibo sa gawain, pero ang totoo ay hindi nila nauunawa kung ano ang kanilang ginagawa. Ulitin ko po, kaya marami mga Kristiyano ngayon, sad to say, ang pangalan ni Jesus ginagawang relihiyon. Amen? But hindi po dapat ganun. Amen? Kaya nga po yung pangalan ng ating Panginoon, ito po ang tinatawag na pinakasusi. Di ba? Di ba? Sabi nga, baptizing them in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you will receive the promised Holy Ghost. Amen? At yung Holy Ghost, mga kapatid sa Panginoon, sabi sa Bible, ito daw po, sabi nga the Holy Ghost is our shield until the day of our redemption. Amen. So kaya po pag ipinanganak tayo sa Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid ko o kamanggagawa ko sa ubasan ng ating Panginoon at sa mga mananampalataya na naaabot ng tinig po na ito, ang pagiging ahari o pangunguna ng Holy Spirit sa atin, ito po ang nagiging cover po natin. Na pag once na meron pong mga manunukso, kasi remember, hindi po tayo exempted sa mga temptation,
Hindi po tayo exempted sa mga bagay na may kaugnayan sa mga pangsariling kalooban. But remember, kung meron po tayo o kung tayo po ay guided ng Holy Ghost, yung Holy Ghost na ito ang magbablock upang ang isipan mo ay wag mahawa o wag ma-conform, wag mawangis sa kung ano ang pandaraya na ginagawa ng dyablo. Kagaya ng kanyang pandaraya, Eve. Amen? Amen. Praise God. Okay. So malinaw mga kapatid sa Panginoon na ang pananampalatayang ito ay nakabase daw po sa tinatawag na pangalan ng ating Panginoon. At yung pangalan ng ating Panginoon, which is the very word of the Lord. Amen po ba? Okay. Let's continue. So dito po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27, sabi pong ganito, "Now, ye are the body of Christ and members of particular." Okay. So, sabi sa Tagalog, kayo nga ang katawan ni Kristo. So, pag tayo po ay ipinanganak ng Diyos o yung perpektong kalooban ng ating Panginoon, sabi pong ganon, tayo daw po ay naging bahagi ng katawan ni Kristo. Amen po ba? So, kaya sabi ganon, many-membered body. So, bahagi po tayo. Kaya kapatid sa Panginoon, hindi po pwedeng sukatin ng mananampalataya ang kanyang sarili. Hindi niya po pwedeng sukatin ang kanyang sarili sa ibang mga sa ibang grupo o ano pa mang mga bagay sa mundang ito. Di ba? Sabi nga, i-focus po natin kung ano po yung tatawag na trabahong iniaatang sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat dyan nakabase ang tinatawag na reward ng ating Panginoon. Although we are not after sa reward, but remember, yung salvation po pwedeng manatili. Pero yung reward po pwede pong maalis. Yung reward po pwede po itong matanggal. Po pwede po itong mawala. Pero yung salvation, okay po pwede po yan. Di ba? Po pwede. Kaya nga po, meron pong white throne judgment eh. Amen po ba? Na pinapasok nila karian. Pero yung mga, yung reward, may nauna na doon. Kaya doon po sinasabi po sa parable ng sheep and goat, na sinasabi po doon, nang ako'y nagutom, ay kayo mapasapoy ng impyerno. No? Sabi nga, nang ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. Nang ako'y hubad, hindi niyo ako pinandamit, and so forth. Anong sabi ng mga grupo ng mga goat, ng mga kambing? Kailan ka ba, Panginoon, na nagutom? Nang hindi ka namin pinakain? Kailan ka nagkasakit na hindi ka namin nadalaw? Anong sabi nga nun? Ano man ang inyong ginagawa sa maliliit na ito. So, may another group. No? Hindi lamang po yung tatawag na sheep and goat, kundi may another group na naroon. Sabi, ano man ang ginagawa niyo sa maliliit na ito. Ibig sabihin, meron pong tinuro na grupo ang Panginoon na sabing ganon, dito niya inihahalin tulad ang kanyang sarili. Na kung ano daw po ang ginawa ng tao sa grupo na ito, ay sa kanya na-address. Kaya kapatid sa Panginoon, pag pinersecute ng sino man, whether unbeliever o believer, o make-believer rather, tandaan po natin, diba? Ang ating Panginoon, hindi po siya nagtotolerate ng mali. Although, ang God ay nagbibigay siya ng chance sa bawat tao, na anumang gawin niya sa mga magawa man anuman ng mga bagay na magawa niya sa mga lingkod ng Panginoon, ay binibigyan sila ng chance ng ating Lord upang baka sakali na sila ay tumanggap at nang sa ganun maligtas. Sapagkat ito naman po yung kabuuan ng plano ng Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, hindi ko nais na ang mga tao ay mamatay ng makasalanan. Ang nais ko sila ay manumbalik sa akin. Amen. So ito po ang plano at disenyo ng ating Panginoon. Na ang lahat ng tao ay mga ligtas. Pero, sad to say, again, sabi nga nun, merong sons and daughters of perdition. May mga anak sa tinatawag na kapahamakan. Okay, meron po tayong halimbawa po dito.
So kung titignan po natin yung ministry ni Judas Iscariot, kung si Judas Iscariot, mga kapatid, ay predestinado para po sa tatawag, kung si Judas Iscariot ay predestinado para po sa buhay na walang hanggan, sa piling ng ating Panginoon, eh hindi po unfair ang ating Panginoon na siyang ilalagay doon para po mag-traitor sa Kanya. Amen. Kundi, alam ng ating Panginoon, yung espiritu na ito, aming ganon, na merong hawak dito po sa kabuuhan ng puso ni Judas Iscariot ay ang pagiging son of perdition. Amen po ba? Bakit kamo? Kasi sabi sa Bible, no, di ba 12 kayong lahat, pero diablo ang isa sa inyo. Hello? Di ba? So kaya ang ating Panginoon, hindi niya ilalagay sa ganung posisyon ang kanyang pinili para sa buhay. Amen po ba? Kaya tandaan po natin, may misteryo po ang ating Panginoon na ginanap, no, before the foundation of the world. At lahat po yan ay hindi niya po ipagkakait sa kanyang mga anak sa huling kapanahunan. Ito po ay kanyang bubuksan upang ang lahat ng mga nakatakda para po sa pag-agaw, which means the rapture, ay magkaroon ng clear understanding sapagkat ang lahat daw po ng mga mananampalataya na ang pangalan ay nasa aklat ng kordero ay nagdumaan daw po sa tatawag na spiritual amnesia. Amen? Kahit po yung isang Kristiyanong ito na predestinado ay ipinanganak sa Islam area o sa mga squatter area, pag yan po ay pinili ng ating Panginoon, mga kapatid, I believe, magtatrabaho ang pagkapili ng Diyos sa Kanya. Hindi siya maliligaw. Paano siya magkakasala kung siya po, paano siya mapapahamak, rather, kung siya po ay pinili ng ating Panginoon before the foundation of the world? Paano siya magkakaroon ng tinatawag na kalikuan sa kanyang katapusan ng buhay kung siya po ay pinili ng ating Panginoon bilang predestinado sa pag-agaw? Kaya ako po'y naniniwala yung pagkapili at ang pagkatawag ng ating Panginoon sa isang mananampalataya ay base sa kanyang election o foreknowledge. Amen po ba? So, at ang election na to at ang foreknowledge na ito yung magtatrabaho para maganap ang kabuuhan ng disenyo ng Lord sa isang elect before the foundation of the world. Amen po. So, kaya sabi doon, amen, sabi po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 24, reading po, no? Now, we are the body of Christ and member in particular. So, magbabasa po ako ng quotation uli. Ang sabi ganito, we are flesh of His flesh and bone of His bone, body of His body, name of His name, bride of Him. Later on, pag sinabing bride, kasi bakit nasabing bride? Siguro yung iba po natin mga kapatid, hindi pa ho alam yung hindi pa ho masyadong clear sa kanila yung tatawag na bride. Kung inyo pong natatandaan, sinabi po sa Bible na si Jesus ay ang second Adam. Ngayon, kung siya po ay second Adam, si Adam po ay meron pong Eve. Ngayon, kaya siya po pwedeng maging second Adam dahil meron din po siyang bride. Amen po ba? At ang kanyang bride, hindi po composed ng dust of the ground. Kundi ang kanyang bride ay composed ng kanyang binhi, which is the very word of the Lord. Ito po yung kabuuan ng pagiging bahagi ng katawan at nobya ni Kristo. Amen po ba? At sa bandang huli nga po ng talata, yung katapusan ng lahat na Nasabi nga no? Ngayon, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa tao na. Sabi nga meron pong sinabi doon na the Spirit and the bride say, come. So, may bride po doon sa dulong-dulo ng talata ng Biblia. Actually, itong ginaganap natin, tapos na po ito. At nakatalaga na rin po yung mga nakikinig ngayon. Amen po ba? Sapagkat wala pong aksidente sa mga nangyayari. Ang lahat ay pawang nagtatrabaho
base po sa itinakda ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya wala daw po, sabi sa Bible, walang po pwedeng magmalaki. Sapagkat ang lahat ay idisenyo ng ating Panginoon. Let's continue. Sabi ganoon, okay, paragraph 156. And God has already raised us up potentially. Wow. The quickening power that raised us from life of sin and changed our being. It has potentially raised us up in Christ Jesus. Tignan niyo po, may potential po talaga na taglay ang mga chosen and elected sa huling kapanahunan sapagkat ang ating Panginoon, siya po ang nag-design. Amen? Amen. Kaya hindi po pwede na ang mga anak ng Diyos ay naroon lamang po sa bunton ng mga patay. Kaya sabi po sa Biblia, sabi po sa Banal na Kasulatan, bumangon ka sa bunton ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. So, hindi kailanman maliliwanagan ang isang Kristiyano pag hindi siya babangon. Saan? Sa bunton ng mga patay. Sino ba yung mga patay na ito? Okay, sabi po sa Bible, makinig po tayo. Sabi sa Bible, meron pong isang tao na sinabi ang ating Panginoon, sinabihan ng ating Panginoon, sabi, sumunod ka sa akin. Anong sabi po ng tao? Susunod po ako sa inyo, Guro, pero hayaan niyo po muna akong umuwi sa aming tahanan sapagkat patay ang aking ama at ililibing lang namin. Anong po sabi ng ating Panginoon? Let the dead bury their dead. Hayaan niyong maglibing ang patay sa kapwa nila patay. Anong ibig sabihin po dito? Hindi po ito tinatawag na zombie. Ito po ay ang tinatawag na patay sa espiritual. Kaya ang isang tao, mga kapatid sa Panginoon, pag siya po ay wala pong sapat na pagkakaunawa sa salita ng ating Panginoon, God consider it dead. Amen? Bakit kamo? Sapagkat yung kamatayan, ibig sabihin ng kamatayan ay separation from the grace of God. Pagkahiwalay o pagkawalay sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya yung mga namamatay na Kristiyano, hindi po terminology yung dead doon, kundi sleep lang, natutulog lang. Amen po ba? Okay. So praise God. Magpatuloy po tayo. Meron pa bang oras? Amen? Pastor? Hello? Yes, yes, sir. Hello, Pastor? Hello po. Okay. So sabi gano'n, it has potentially raised up us in Christ Jesus. So, saan tayo babangon? Sa iglesia ba? Sa simbahan ba namin na ito, na pangalan na ito na nakaregister sa sect? Hindi po tayo ibabangon dito sa mga simbahan natin, kundi ibabangon po tayo potentially through Jesus Christ. Sa pangalan ng ating Panginoon, which the resurrection will bring us forth in the fully. Yung kabuhan, ito yung dadalhin tayo, yung pagkabangon po natin, dadalhin po tayo sa kapunuan na disenyo ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen? Okay. So, praise God. So dito po, magbabasa po uli ako ng talata. Gusto ko po magkaroon po tayo ng pasensya na po kayo, mga kapatid, sapagkat pag ako po ay nangangaral, hindi po ako nanenermon. Kasi ang akin pong ginagawa ay teaching type, sapagkat dito po tayo magkakaroon ng sapat na pagkakakilala sa salita ng ating Panginoon about sa pag-aaral. Okay, 2 Corinthians chapter 5, verse 1. Okay, so ano po ang sabi po dito? Hanggang verse 2 po ito. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, pag ang atin daw pong tahanan ng ating katawang ito ay masira, sabi gano'n, tabernacle, which is yung tahanan po natin panlupa, ay masira o mamatay, sabi gano'n, hallelujah, sabi gano'n, we have a building of God. Meron daw po tayong tahanan galing sa Diyos. A house not made with hands. Ito daw po yung tahanang hindi ginawa ng kamay, kundi, sabi, eternal sa kalangitan. Amen? Walang hanggan sa kalangitan. Ibig sabihin,
yung ating pong katawang ito, pag na-born again po tayo, pag ipinanganak po tayo ng Diyos sa kanyang espiritu, so magtatrabaho ang kanyang salita, ang kanyang espiritu, ang kanyang presensya sa bawat isa sa atin, at pag matapos na ang layunin natin sa mundong ito, kasi sabi po sa Bible, meron daw pong dadatnan, patay, gising man, o natutulog man, na dumating ang ating Panginoon, tayo'y babaguhin, sabi ganon. So meaning to say, hallelujah, sabi ganon, a house not made with hand, eternal in heaven. So sa makatuwid kapatid, pag tayo po ay natulog sa lupa, pag natapos na po ang sentro ng layunin sa atin ng ating Panginoon, ay meron pong nakatakda tayong isang tahanan. Sabi ganon ng ating Panginoon, no? Kaya sabi po ng ating Panginoon, no? Hallelujah. Sabi ganon, in my Father's house are so many mansions. Sabi ganon. No, there's so many mansions rather. So meron daw ang tahanan na marami daw mga silid doon. So ibig sabihin yung silid po doon, meron pong tinatawag na glorified body, which is the theophany body, na ito po yung tabernakulo po natin na panglangit. Amen? Meron po kasing tinatawag na celestial being and terrestrial being. Yung terrestrial being, ito po yung katawang panglupa. Yung celestial being, ito po itatawag na panglangit na lupa. Amen? Na katawan, rather. Ito po yung katawan daw po na panglangit. Okay. So kaya kapatid sa Panginoon, sabi, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hand, eternal in the heavens. And verse 2, sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 2, for in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon which our house, which is from heaven. So sa ganun daw pong sapagkat ganun daw pong bagay na ito, tayo daw po nagsisihibik. Ibig sabihin talaga napipighati tayo, no? Na nagnanasang mabihisan kami ng aming tahanan mula sa langit, no? Ibig sabihin talagang we are eager. Amen po ba? Kaya nag-usap po kami ng aking asawa. Sabi nga ng aking asawa, so kamusta ka na? Pagod ba? Oo, pagod. Sabi ko, gusto ko nang makita face-to-face ang Panginoon. Ayan po ba? Pero sabi nga, lahat ng bagay ay itinakda ng ating Panginoon base sa kanyang sariling kaisipan at layunin. So, kaya tayo mga kapatid sa Panginoon sa mundong ito, bilang mga mananampalataya, isa lamang po yung purpose po natin dito. Ano po yun? Para po i-reflect po natin ang liwanag ng ating Panginoon. Remember, sabi sa Bible, you are the light of the world. Tayo daw po yung liwanag sa mundong ito. Amen. So, yan nga po, no? So, praise God. Sabi po sa, babasa po ako, the earthly body and the heavenly body. Ito po yung terrestrial and celestial body. 1 Corinthians chapter 15, verse 44, sabi, there is a natural body and there is a spiritual body. Ito po, no? Celestial and terrestrial. So, pag tayo po ay na-born again, tayo po ay na-experience po natin yung kapanganakan mula sa ating Panginoon, kinakailangan makilala mo, maunawa mo, na nandito ka pa lang sa lupa, ay meron ng naghihintay sa iyo na katawang panglangit. Amen po ba? Kaya sabi, there is a natural body. Kasi itong physical na ito, itong nakikita niyo po sa akin, ngayon, hindi po ito yung paghaharian ng Diyos. Sapagkat sabi, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Pero ito po sabi, babaguhin. Are you with me? Babaguhin daw po tayo ng ating Panginoon. Itong aking pong nakikitang larawan na ito sa akin, hindi po ito ang pinaging dapat ng Diyos na kanyang maging anak. Kundi ito po ay kinakailangang mapalitan ng hindi nabubulok na bagay. Amen? So, kay ganun din po tayo, kinakailangan tayo po ay mapalitan ng isang bagay na eternal. Amen po ba? Kaya dito pa lamang sa mundong ito, mga kapatid sa Panginoon, tinuturuan na tayo ng ating Panginoon na umalis sa mga temporal na mga pagnanasa.
no? Mawala sa mga bagay na may koneksyon saan? Sa ating pong ikapapahamak. Amin po ba? Ano po yung ikapapahamak ng tao? Ito po yung mga bagay na naka-design para lamang sa mundo. Amen po ba? Kaya yung kanta po na sinasabi na hindi ko po natandaan kung kailan po ito na-compose. Ang sabi ganoon, we are the world, we are the children to make the better world. So hindi po, amen? Hindi po tayo anak ng mundo. Amen po ba? At ang mundong ito, hindi po ito better living. Kundi ang mundong ito po ay ang paglalakbay natin. Amen po ba? Tinatawag na third Exodus. Pangatlong paglalakbay po natin ito. Amen po ba? Na tayo po yung naglalakbay saan? Patungo po sa destination po natin na natawag po na millennium reign. Amen po ba? So kaya po sabi, there is a natural body and there is spiritual body. And as we have, sabi verse 29, jump po tayo ng 29. And as we have borne the image of it earthly, we have also bear the image of the heavenly. Bagamat tayo daw po ay ipinanganak sa imahe ng mundo, which sabi nga no, pag ako po'y meron pong inililibing, sumasama po ako doon hanggang sa cemetery. Bago po ipasok doon sa loob, sabi ko, sa alabok ikay nang galing, sa alabok ay babalik ka rin. Hindi po yun para doon sa, yung word na yun, hindi po yun naka-address para doon mismo sa tao. Dahil hindi niya na alam sinasabi niya, hindi, wala nang alam. Naka-address po yun sa mga buhay na nakikinig, na maalala nila na ang tao ay compose lamang ng elemento ng lupa, ng mundo. Amen po ba? So kaya kapatid sa Panginoon, sabi nga nun, although that we have borne the image of the earthly, we shall also bear, meron din tayong taglay, na ano yun, imahe na panglangit, which is the theophany body. So ako po'y nagagalak mga kapatid habang nagbabahagi, sapagkat ako po ay nakakatiyak na bawat pinili ng ating Panginoon sa larangan ng pagkakaunawa sa kanyang kapahayagan, ikaw po ay meron pong nakahanda na isang katawang hindi po galing sa sex birth. Amen? Kundi ito po yung original na anak ng ating Panginoon. Are you with me? Amen po ba, mga kapatid? Amen? Bakit ka mo? Okay. Sabi po sa Bible, sa Genesis, pinagbilinan po sinabihan po ng God, ni Elohim, ang dalawang ito, si Adam and Eve, anong sabi nun? Magpakarami kayo. Amen? Magpakarami kayo, sabi po ng Panginoon. So, pag sa tatawag na carnal understanding, isa lamang ang iisipin po nun. Kinakailangan ipanganak sa sex birth. Pero, but wrong? Amen? Kasi that time, maniwala kayo sa hindi ba kapatid, ako po'y sang-ayon, ako po'y naniniwala mga kapatid, nung sinabihan po ng Diyos itong si lalaki at si babae, na sabing magpakarami kayo, wala silang kamalayan sa mga kahalayan. Wala silang pangunawa, wala silang mga malisya. Amen ba? Amen? So, ibig sabihin, hindi po sa pamamaraan ng sex birth ang tamang kapanganakan ng kanyang mga anak. Bakit ka mo? Kasi God is the Spirit. Amen ba? Kaya ang ating Panginoon, ang mga anak niya ay Espiritu din. Tignan niyo mga kapatid, hinalimbawa po ito sa kapanganakan po ni Lord Jesus Christ. Si Lord Jesus Christ po ba, although na siya'y pinanganak ni Mary, ano pong nangyari? Ano sabi ni Mary? Paano mangyayari na ako'y magbubuntis? Wala pa ako nakikilalang lalaki, no? Pero tignan nyo, na-conceive po si Mary. Nagbuntis po si Mary, pero without having sexual intercourse. Amen po ba? So wala po sa pamamagitan ng tatawag na mga kahalayan. So that time, sa Garden of Eden, wala silang kamalayan sa kahalayan.
Pero merong naganap na siyang naging bunga ng tinatawag na kasalanang ito na hanggang sa kaduluduluhan ng mundong ito, hanggang sa pinakahuling-huling liwanag ng mundong ito, ng araw na nasitinagan, lahat ay nakontaminado. Amen? Kaya, uulitin po natin, kung tama po ang kapanganakan natin dito sa mundong ito, hindi na po mag-aas ang ating Panginoon ng pangalawang kapanganakan. Amen ba? Amen? Hallelujah. Hindi po kailanman hihingi ang Panginoon ng sinasabing you must be born again. Amen. So kaya mga kapatid sa Panginoon, ako po'y naniniwala na pinapahalagahan ng Diyos ang kanyang salita. Amen? Sapagkat ang salita niya ay hindi po maaring magkulang at magkamali. Sapagkat sa kabuuhan ng kanyang salita, narito ang kanyang perfect will. Sa kabuuhan ng kanyang kaisipan, narito ang kanyang disenyo o yung tatawag na blueprint ng ating Panginoon. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Amen? Another one, sabi ko na, no? Verse 50 ng 1 Corinthians chapter 15, dito po tayo magwawakas, dito ko po sasaraduhan ang ating pong pagtatalakay. No? Sabi po dito, sa verse 50, now, this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. So, kapatid sa Panginoon, ito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa pamamagitan po ni Apostle Paul, na flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Speak about our sex birth, yung ating pong katawang physical na ito na galing sa ating mga magulang. Kaya ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Yung God, siya po'y Elohim. Siya po ay Espiritu. Sabi nga, God is Spirit. Pero ang problema, kapatid, kinakailangan mabayaran tayo sa formang katawan po nating ito. No? Flesh and blood. Amen po ba? Kaya ang God, nag-create niya ang kanyang salita. Para sabi nga no, sabi nga no, hallelujah. At ang kanyang salita ay nagkatawang tao at namuhay sa atin. Amen po ba? John chapter 1 verse 14. Ang kanyang salita ay nagkatawang tao, naging tao at nanahan sa atin. At ang sabi po ng ating Panginoon sa John chapter 6, ang sabi pong ganito. Hallelujah. Sabi nga libang kanin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong buhay. So meaning mga kapatid, pumarito po ang anak ng tao. Bakit anak ng tao? Kasi hindi po niya binaypas ang tinatawag po na existing ng kanyang mga anak through sex birth, through kapanganakan ng babae. Pero ano pong ginanap ng ating Panginoon? Yung kanyang dugo, hindi po galing sa gene ng tao, kundi ang kanyang dugo galing po sa dugo na ginanap ng banal na Espiritu. Ano sabi ng anghel? Lililiman ka, Mary, lililiman ka ng banal na Espiritu. Kaya nga, Holy Ghost, yung Espiritu, kinakailangan ang mga anak niya ay ipinanganak. Saan? Sa sex birth? No. Doon po sa Espiritu. Amen po ba? Kaya nang ipinanganak po ang ating Panginoon, sapat po ang kanyang laman, sapat po ang kanyang dugo, para po mai-align tayo, may posisyon tayo sa original na disenyo ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Okay? So sa pagkakataong ito ay sasarahan ko na po muna ang ating pong pag-aaral o ang aking pong pagtatalakay. At ako po'y nananampalataya at ipinapanalangin ko po na sa maikling sandali ng aking pong pagbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon ay ito po ay nagkaroon po ng pagkakakilala at pagkakaunawa sa ating pong mga kaisipan. Nang sa ganun, ito po ay maging pananampalataya natin. Purihin po ang ating Panginoon. Ako po ay mananalangin. Mapagpalang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon, Panginoon, na nagpahayag ka sa aming muli
ng mga bagay na may kaugnayan po na magpapalabas kung sino po kami sa huling kapanahunan. I pray, Lord, sa mga nakapakinig ngayon, nakatunghay sa amin, Panginoon, maging ang bumubuo po ng programang ito, Panginoon. Dalangin ko, dakilang Diyos, na maghari kang ganap, pangunahan mo, Panginoon, at patuloy mong i-provide ang pangangailangan ng programang ito, Panginoon, upang sa mga susunod pa po na mga mangangaral na tatayo at mangangaral sa dakong ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mapagpalang salita, ay patuloy pong lumawak ang pagkakaunawa ng bawat tao sa iyong mapagpalang salita. Maraming salamat po, at ito po ang aking samo at panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen and amen. God bless you all po. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Pastor? Amen. Amen. Pastor, God bless you po, Pastor. Pastor? Praise the Lord. Praise. Oh, hello po, Pastor. Hello. Hello. Pastor. Hello, Pastor. Pastor Henry. Opo, Pastor. Opo, Pastor. Kay Inam ang binahagi nyo na salita Amen. ng Diyos. Salamat. Praise God at Pinagpala kami. ganda, Pastor Henry. At ito po ay nakipag-give ng To God be the glory po, Pastor. praise God. So kami po ay nagpapasalamat, Pastor Henry. At ito po ay malaking bagay po na naihatid po niyo po sa mga listeners, sa mga viewers. At nawa pagpalain po kayo, Pastor Henry, at ang family niyo po at ministry niyo po na Salamat nilaan po. ng Lord sa inyo sa church po ng Villasis, sa Faith of Christian Church. Amen po. So, isang mapagpalang bagay, Pastor, at muli, meron pang part 2 ito, Pastor, ano? Sa September yon yung schedule nyo. At sasabihan na lang po namin. Okay po. Okay po. Opo, purihin po ang ating Panginoon. Kagalakan ko po, Pastor, sa September po. At, Kagalakan ko po. at nandito yung masugid po natin na ang aming sir, si Papa Dots. Siya po yung nag-operate po kanina, Pastor Henry. Opo. At Opo. medyo Salamat nagkaroon po. ng technical problem, pero ginawa lahat ng makakaya ni Sir Dots para ito po ay makapag-deliver ng kanyang salita. Praise God. Actually, Pastor, yung Diablo talagang ganyan, ha? Mag-i-interrupt siya dahil alam niya na may expose siya ng ating Panginoon through His Word. Ganun po. So, ganun po yan. So, thank you po, Pastor. I-greet natin Salamat yung po, mga Pastor. God online. bless you po. At i-greet po namin, Pastor, yung mga kapatiran dyan po sa Villasis, Amen. sa Malasiki, sa nasasakupan niyo po, Pastor. At nandito po, kapatid na Vic, si Arlene Pagansa. At ito po yung anak niyo po, Pastor, o asawa? Sister wife ko po yan, Pastor. Sister wife, ano? Amen. So, kinagagalak po namin makadaupang pang palad sa online message si Sister Arlene Pagansa. Amen. At nandito rin si yung message ni Brother Pastor Vic, si Pernas Siapnopio Quinto. Amen. At ganoon din sila Rosalyn Sullivan Caras. Amen. At yung mga iba pa na and then si Brother Angelo Gorimbao. At yung mga iba pang listener, kapatid na Vic. Amen. So, Purihin po ang ating muli, i-close na natin, Brother Vic, Pastor, at kami po ay mananalangin sa mga, kung kayo po ay hinipo ng ating Panginoon sa hapong ito, narito si Kristo para tulungan tayo. Amen. Narito si Kristo para punuin niya lahat yung mga needs natin. Yes. Kapatid na Vic, binibigay ko sa iyo, kapatid. Amen. Hallelujah. Kay Ginam, yung binahagi ng ating kapatid, si Pastor Henry. Mystery with will. Mystery sa ating kapanganakan. Praise God. Hallelujah na hindi tayo naging permissive will ang ating kapanganakan sa lupang ito. Amen. Ngunit ang God's will, yung ating pagka-born again. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya sa lahat ng mga nakikinig, ng mga salita ng ating Panginoon, sa aming mga viewers, sa aming mga listeners, praise God, ako po'y mananalangin sa oras na ito. Samahan niyo po kami. Amen. Praise God, kung kayo po mga kapatid ay hinihuy po ng ating Panginoon, praise God na kayo ay gusto nyong tanggapin ng Panginoon, itaas lamang ninyo ang inyong mga kamay.
at manalangin sa ating Panginoon. I-confess lang natin ang ating mga nagawang pagkasala sa ating Panginoon. Praise God, at manumbalik tayo para bumalik tayo sa ang ating kapanganakan, yung original na ating kapanganakan. Amen. Itaas Amen. may Pastor Vic bilang pagsuko. Bilang pagsuko Amen. sa ating Panginoon. Kasi kung ating titingnan naman mga kapatid, hindi natin will na tayo po mga kapatid ay maging isang makasalanan. Pero yun po ang Yes. pamamaraan para makilala natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yes. hallelujah, ang mga bagay na aming nakita sa Yes, oras Lord. na ito, Panginoon, O God, ay kaiinam, Praise Lord, na God. malaman po namin, Ama, Lord, ang mga mystery na gusto mong ipakita mo po sa amin, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, ang binahagi ng aming buting pastor, Panginoon, Lord, ay isang mainam, Panginoon, na malaman Yes. po namin. Hallelujah. Hallelujah, na ang mga bagay na ginagawa ng lamang ito, Panginoon, ay kinakasangkapan lamang ng kaaway, Panginoon Diyos ng God. Dahil ang tunay, Ama, ng kanyang plano sa ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, Panginoon, Yes, Lord ay Jesus. ang aming pagka-born again, Panginoon Diyos o God, na kinakailangan kami ay ma-born again, Panginoon Diyos Praise o God, God, Jesus. para kami, Ama, ay makabalik, Lord, sa iyong presensya mo, Panginoong Diyos o God. Dahil kami, Ama, ay nawalay sa iyo. Kaya, Lord, ikaw ay gumawa ng paraan, Panginoong Diyos o God, para kami aming makabalik sa iyo, Panginoon o God. Hallelujah. God. Sa oras na ito, ang aking mga kapatid, Lord, na gusto kanila, Ama, na sumunod sa iyo, Panginoon, na maging anak mo, Yes. Lord. Akin po Yes, Lord. idedalain, Panginoon o Yes, God, Lord na Jesus. iyo po silang baguhin ng lubusan, Panginoon. Na kung paano mo kami, Ama, binago, Panginoon, ang aming buhay, na minsan, Panginoon, Yes. ang aming mga bagay na aming ginagawa, Panginoon, hindi namin nalalaman, Ama, na kami pala, Panginoon, ay gumagawa na hindi ayon sa iyong kalooban mo, Panginoon. Praise. At nung narinig Praise namin ang iyong mga salita mo, Panginoon, nakita namin, God. Ama, Siya nga po, Lord Lord, Jesus. ang katotohanan pala, Panginoon, ay nasa iyong salita, Panginoong Diyos o God. Na Yes. lahat ng bagay, Ama, na yung aming mga ginagawa na di maganda sa iyong harapan, kami po, Ama, ay humingi ng Yes, kapatawaran, Lord Jesus. Panginoong Diyos o God. Yes, Lord. Kami, Ama, yung pinumbalik mo, Panginoon, O God, at sa oras na ito, Panginoon, kami, Panginoong Diyos o God, ay aming sinusuko ang aming buhay sa iyo, Panginoong Diyos Yes, o God. Lord Jesus. Hallelujah. Kasi sa oras na ito, Panginoon o God, sa aking mga kapatid na naririnig ng aming mga busis, Panginoon, sa oras na ito, we pray, Father, ano man, Ama, ang kanilang mga suliranin sa buhay, ano man ang kanilang mga problema, Yes, okay. ano man, Panginoon, ang gusto nilang maangkin sa kanilang buhay, Panginoong Diyos, Lord, Yes, okay. iyong pagkalo mo sa kanila, Panginoon. Ano man naman kailangan nila, kung kailangan nila, Ama, ng kagalingan ng laman, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Amin pong idedalayan sila, Panginoon, for thou art our Jehovah Rapha po namin, Panginoon. Yes. Our healer, Lord. By your Yes. stripe, we are healed, Lord. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ang Siya nga mga po, God. kapatid po namin na mayroon pong mga karamdaman, Panginoon, Lord, we pray, Father, Lord, to heal them, Lord. Yes, Hallelujah, Lord Jesus. dahil ikaw ang nagsabi, Panginoon. Hallelujah, na lahat ng aming hihingin sa iyong pangalan, ito yung pagkakalumo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kung sino, Ama, na sila po, Panginoong Diyos, o God, ay Yes, salat, okay. Lord, sa pangangailangan sa material, Lord, akin po idadalain, Ama, ikaw ang aming Jehovah, the provider po Yes, okay. pa namin, Yes. Panginoon. Jehovah Jireh po namin, Panginoon. Yes, okay. We pray, Amen. Lord, na i-provide mo, Lord, lahat ng aming mga pangailangan, Lord, maging ito man ang Yes. sa Hallelujah. spiritual, Lord, sa physical, maging sa spiritual, Panginoong Diyos, O God, yun po, Ama, na yung ikaw, Ama, Lord, ang siyang aming Jehovah Jireh Yes, po namin. Jesus. Our Yes, Lord. provider, Panginoon, O God. And we believe, Lord, hallelujah, na sa mga bagay na aming mga ginagawa po namin, Panginoon, kung ito, Ama, ay yung pinauna namin sa iyo, Yes, okay. Lord, lahat po ng Hallelujah. aming lakad, Panginoon, ay yung pagpapalain, Panginoong Diyos, O God. Praise Kaya God. salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na kung Yes, saan, O God. Panginoon, na naunawaan namin, nabubuksan kami, Ama, sa aming pangunawa. Lord, na Oh kung God, saan, yes. Panginoon, kami, Ama, ay napapalaya, Panginoon, sa mga bagay, Lord, na aming mga tradisyon, Lord, sa mga bagay, Panginoon, Praise na God, ito, Jesus. Panginoong Diyos, ay kami, Amay, ay na prison, Panginoon, sa aming mga haka-haka po namin sa aming pag-iisip. Lord, sa iyong mga salita, Lord, Yes, kami po'y God. napalaya, Panginoon, dahil ikaw ang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. Yes, Kaya, O God. Diyos, hallelujah,
sa oras na ito, Panginoon, aking pong didalain, Ama. Yes, Lord, God. na kayo na lamang po, Ama, ang siyang patuloy na siyang magpatnubay po, Ama, lang po sa aming programang ito, Panginoon. Lord, diadalain ko ang programa Praise God, namin ito, Jesus. Panginoon, na palawakin mo pa, Panginoong Diyos, O God. Hallelujah. At gamitin mo pa lalo, Ama, Lord, ang mga fivefold ministry na nangangaral na yung mga salita mo, Panginoon. Yes, Aking didalain, Ama, Lord, ang ministry ng aming kapatid, si Pastor Henry Pacansa, Panginoon, O Yes, God, God. na patuloy ka, O Diyos, na siyang gamitin palalo, Panginoon, Lord. Hallelujah. Para sa iyong mga Amen. anak, Panginoon. Para sa mga, Lord, na yung mga tupa na nangailangan na yung mga salita. Lord, ay ikaw, Ama, ang siya mag-increase ng kanyang kaunawan sa iyong mga salita. Tulungan mo siya sa lahat ng kanyang mga problema niya, Panginoong Diyos, O God. At ikaw, Ama, ang siya magpala sa kanya, O God, dahil alam ko, Panginoon, kung ikaw ang siyang tumawag, Panginoon, ikaw ang susuporta, Panginoon, O God, sa lahat ng gawain, Siya nga po, Panginoon Diyos, Lord O God. God. Hallelujah. Doon din po, Ama, aking pong dadalain, Panginoon, O God. Hallelujah. Si Brother Marshall, Panginoon, Lord, Yes. na patuloy ka, O Diyos, na siyang magpatnubay sa kanya. Siya nga Manguna po, sa Lord kanya, God. Panginoon. Maging ang mga staff, Lord, sa tulong balita Siya online, nga po, Panginoon, Lord O God. Langla po, Ama, Lord. Hallelujah. Si Counselor Cisco Flores, Panginoon, Lord. Yes, Na patuloy Jesus. ka, Ama, na siyang gamitin palalo siya, Siya nga Panginoon. po, Lord God. Para, Lord, ang gawain na ito, Ama, ay magpatuloy, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, Ama. Kaya aking didalain, Panginoon, Lord, ingatan Yes. mo, Lord, si Counselor, Lord, 10 ng kanyang kasambayan, Panginoon, ang Amen. kanyang asawa, ang kanyang mga anak, Panginoon. Hindi lamang po siya, Panginoon, ganyan din po, Ama, Lord, ang aming mga leader sa pamahalaan, Panginoong Siya Diyos, nga O po, God. Lord God. Hallelujah. Yes, Jesus. Ang aming buting mayor, Panginoon, si Brian Praise Lim, God. Panginoon. Siya nga po, Iyo Lord po God. siyang gamitin palalo, Panginoon, O God, para, Lord, ang Amen. bayang Dagupan, Panginoon, ay mas Praise God. lalong Siya nga po, gumanda, Lord God. Panginoong Diyos, O So be God. it, Lord. Yes, Ang mga counselor, Panginoon, hindi lamang po sila, Panginoon, sa lahat ng mga leader po Yes. namin, Panginoong Diyos, O God, mga congressman, Lord, ang mga senador, lang po, Yes. Panginoon, ang aming buting presidente, Panginoon, O Siya God, nga po, Lord God. na patuloy ka, Ama, na siyang magbigay ng wisdom in knowledge, Panginoon, O God, sa kanyang pamamalakad, Lord, bilang Praise God. presidente ng aming bansa, Panginoong Diyos, O God. Dahil alam ko, Panginoon, ang bansang ito, Panginoon, ito po, Yes. Panginoon, ay yung sinisintang bansa, Panginoong Diyos, O God. Narito, Ama, ang iyong mga anak, Panginoon, O God. Hallelujah, na sila po ang may Praise God, sumasamba sa katotohanan, Panginoong Diyos, O God. At patuloy ka, Ama, sa bansang ito, Panginoon, ay yung pagpalain, pangunahan, patnubayan, Ama, Lord, at alisin, Panginoon. Hallelujah, ang pandemic na ito, Panginoon, sa aming bansang ito, Panginoon. Yes. Alisin, Ama, Lord, sa mga tao, Lord, ang kanilang kinatatakutan, Panginoong Diyos, O God. At Praise sila God. po, Panginoon, ay magkaroon ng kapayapaan, Lord. Hallelujah, sa pamagitan ng iyong mga salita, O Panginoon. Amen. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong biyaya na ipinagkalo mo sa amin Praise God. sa oras nito, Panginoon. Salamat din, Ama, sa mga listeners po namin, Lord, sa Amen. oras nito na sila, Ama, ay pinagpala sa pamagitan sa pangangaral ng aming buting pastor, si Pastor Henry, Panginoon. Kaya Lord, hallelujah, ikaw po, Ama, ang siyang patuloy na siyang magpatnubay, Ama, sa aming gawain nito, Panginoon. Yes. Nandyan si Kristo para tayo, Ama, tayo ay tulungan niya. Praise Amen. God. Lahat pong ito, Panginoon, ay aming binabalik bilang papuri pasasalamat. In thy name, Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Praise God God. bless you po. God bless, Pastor Henry, at kami po na ay nagpaalam. God bless po Amen. Amen. sa mga listeners. God bless po. God bless. God bless po. Praise the Lord. Tama-tama yung time. So, mga viewers po namin, kami na po ay magpapaalam sa inyo. Sa yung kan, para bukas. At bukas po ay mayroon po tayong zooming message muli. At yung tagapagsalita natin, kapatid na Vic, ay Si siya pa ay Bayang-bang. manggagaling sa Bayangbang, ano? At tayo po ay aabutin sa pamamagitan ng mensahe dito po sa Tulong Online. Si Pastor Raymond. Si Pastor Raymond Onyo. Hunyo, isa sa ginagamit ng ating Panginoon dito sa Pangasinan. Amen. At God bless po, mga viewers po natin, at magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Grabe, mura niyo. Katungga.
Panalo ka sa Centrum Fuel, Centrum Fuel. Panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel? Centrum Fuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matuli na kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di inuman, may Centrum Fuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrum Fuel, Centrum Fuel. Panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel? Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel. Aristotle Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photographic. Aristotle Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717. Ng bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na katampid ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Ang Balita Online.